Ang matinding palakpak ng papuri sa atin pong Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Praise God. Praise God. At palagay ko po, handa na po tayong lahat na pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Kaya samahan niyo po ako as we declare our intentions this morning. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, basbasan niyo po nawa ang aming pagtitipon ngayong umagang ito. Pagpalain mo po nawa ang iyong mga salita, maging makapangyarihan po nawa ito. Mangusap po nawa kayo sa amin, Panginoon. Hindi lamang po sa aming isipan, hindi lamang po sa aming mga tenga, kundi sa puso at sa espiritu po namin. At pagkatapos po nawa, Panginoon, ng aming pag-aaral, may we be transformed. At kami po nawa, Panginoon, ay tumalima at maging mas masunurin po sa inyo. Thank you, Lord God, for your blessing today. We claim this in the name of Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Praise God. Do you know any foolish person? Grabe naman yung tanong ni Pastor, ano? May kilala ba kayo na taong hangal? Bigat naman yung tanong na yan. May naiisip ba kayo ngayon habang sinasabi ko yan? Hindi baliw, ha? Hindi baliw. Iba yung baliw. Iba yung hangal. Ano pinakaiba ng baliw sa hangal? Yung baliw, may sakit yan. Sakit yan. Yung hangal, walang sakit sa isip yan. Pero, parang meron. Di ba? Magkaiba sila, at least yung baliw, kaya siya ganun kumilos kasi may sakit siya. Pero yung hangal, ba't ganun siya mag-isip, ganun siya magdesisyon, ganun siya gumawa? Wala naman siyang sakit, pero parang meron. Kaya importante po na pag-aralan natin yan ngayong umagang ito. Kasi po, ano ang kayang gawin ng isang asawa na hangal? What can a foolish husband do? Or what can a foolish wife do? Matindi. Diba? Ang laki ng pwedeng gawing damage, brokenness, kapag ang isang lalaki, isang babae may asawa ay foolish. Ano naman kaya ang kayang gawin ng isang anak kapag kayang anak natin ay hangal? Foolish yung anak mo. Anong kayang gawin yan? No, na-imagine mo pa lang, there are lots of things that a person can do kapag kayong person na yun ay kulang sa wisdom. How about sumakay ka ng jeep, tapos yung jeepney driver na nasakyan mo, foolish or hangal? Ano kayang gagawin itong jeepney driver na ito? Nakakatakot sumakay sa ganung uri ng jeepney driver. And you can think of any position, any person, lahat ng tao pwede po magkaroon ng wisdom, pwede rin magkaroon ng foolishness or kahangalan. Pulis ka, pwede kang wise na pulis, pwede ka rin hangal na pulis, what can you do? Di ba, pwede kang politiko, wise na politiko, pero pwede rin naman na fool na politiko, what can you do? Whoever you are, whatever you may be, kapag hinaluan na po ng foolishness, napakalaki na pong damage at napakalaki na pong brokenness ang pwede pong gawin na ito. Kung may magtatanong sa'yo, kung sakali may magtatanong sa'yo, kung ikaw ay isang hangal na tao, ano sasabihin mo? Sasabihin mo ba? Hindi. I am not a fool. Why? First honor ako. Nung elementary at saka nung high school, may honor ako. O kaya sabihin mo, I am not a fool. Sa tanda ko ba naman na ito? Fool pa ako? Hindi, matanda na ako. O sasabihin mo, I am not a fool. Graduate yata ako. Maaaring sabihin natin yan. O successful ako sa business ko. I am not a fool. Wala naman ako sa mental. So, hindi ako fool. Maaaring ganun po masasabi natin. Pero alam niyo po, the book of Proverbs, ito po nakaraang mga linggo, pinag-aaralan po natin yung maturity. And last time, pinag-aaralan po natin yung wisdom, yung importansya ng wisdom. The book of Proverbs has very basic theme of wisdom and foolishness. Pag binasan po yung buong book ng Kawikaan, hindi mo mamimiss na talagang pinagdidiskitahan ni Haring Solomon yung mga fools or yung mga hangal. Na hindi mo mamimiss, talagang dinikdik ng gusto ni King Solomon sa book of Proverbs. Pinag-compare niya yung matalino at saka yung hangal. At pinakita niya kung ano yung mas importante sa dalawa pong ito. Sobrang dami ng teachings sa book of Proverbs about foolishness. Pwede mong gawing mahabang series ng sermon sa sobrang dami. Meron pong gustong ituro ang Proverbs sa atin. Very, very simple. Be wise. Maging matalino. Huwag maging hangal. Paano? And one way, para malaman po natin kung paano maging matalino or marunong or maging wise sa pamamagitan po ng pagtingin natin sa opposite ng wisdom. So ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga, the path to wisdom.
avoid foolishness. Para po makarating tayo sa karunungan, avoid foolishness. Ano ba yung foolishness? Lagi natin naririnig yan eh. Pero ano ba yung foolishness? Ang definition po natin ng wisdom a few weeks ago is wisdom is the correctness of an action or decision based on the application of experience, knowledge, and good judgment. Okay, yan po yung definition natin ng wisdom. Ang ganda nga ang definition natin eh. Correctness of action and decision. Pero based on experience, knowledge, and good judgment. Ang ganda pong definition yan. So pag tinanong natin, ano ang definition naman ng foolishness? Baliktarin lang po natin yan. Foolishness, therefore, is the wrongness instead of correctness. It is the wrongness of an action or decision based on the wrong application of experience, knowledge, and judgment. Simple lang naman po, ang hangal, ginugulo ang maayos. Ang hangal, pinapahirap ang madali. Ang hangal, pinapalungkot ang masaya. At ang hangal, pinapabigat ang magaang. Ganun lang naman kadali. No, pag may ginawa kang decision, umayos ba o gumulo? Kapag ka umayos, may wisdom. Pagka gumulo, may foolishness. Ang dali lang naman. No? Humirap ba o dumali? Alam niyo po, minsan marami hong nagkakaaway na mag-asawa dahil po sa ganyan eh. Pinapahirap yung madali. Kasabihin lang naman sa kanya, ang ganda ng buhok ko, galing akong parlor. Pero hindi. Salip na sabihin niya na, ang ganda ng buhok ko, galing akong parlor. Tapos sabihin niya, wala ka ba napapansin sa akin? Yung lalaki ngayon, nag-iisip, naku, kailangan kong pansinin. Ano kaya papansinin ko rito? Yung sapatos mo, ang ganda. Galit na. Naku, yung damit mo, bagay sa'yo, galit na. Hindi niya napansin yung buhok. Yung simple, pinapakomplikado. Yung magaang, pinapadali. Yung magaang, pinapabigat. Yung madali, pinapahirap. Sa halip na sabihin sa kanya na, pakidampot mo naman yung damit. Sasabihin pa rin sa asawa, kaninong damit yan? Hindi na sabihin na, pakidampot mo na lang para tapos na. Sasabihin pa, kaninong damit yan? Wala naman dyan kanina. So ano mangyayari? Ang feeling tuloy ng isa, inaatake siya. Dahil ang gagawin naman, dahil inaatake siya, bubuelta naman siya. O kaya didepensa naman siya. Yung simple, pinapahirap. So madali yung malaman, if you're a foolish person, ulitin ko, yung maayos, ginugulo. Ayos-ayos na, ginulo mo pa. Yung magaang, pinapabigat. Ang dali-dali itong gagawin natin. Kinokomplikado mo pa lahat-lahat. Yung malungkot o yung masaya, pinalungkot. Yun po yung isang basihan natin para malaman po natin na towards foolishness, yun po ang ginagawa po natin. Now, to avoid foolishness, we are going to look at the book of Proverbs, and from the book of Proverbs, titignan po natin kung ano yung tinuturo ng aklat ng kawikaan tungkol po sa foolishness. Who are fools according to Proverbs, according to the book of Proverbs? Ayon sa Proverbs, ang hangal ay yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Yan po yung unang-unang hangal. Now, sabi po sa Psalm 14 verse 1, wala namang Diyos. Psalm 14 verse 1, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Sa English, sabi po niyan, the fool says in his heart, there is no God. Sabi niya sa puso niya. Pero ano po sabi ng Proverbs? Proverbs 9 verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Napakasimple lang po. Do you believe in God? Yes or no? Pag ang sagot mo, hindi, atheist ako, fool. Yun kaagad, ang kategory po natin. Kahit graduate ka, kahit may masteral ka, kahit may doctorate ka, kahit na ano pa yung mga na-accomplish natin, if we do not believe in God, then we are a fool. Napakasimple lang naman po eh. Bakit po? Kasi po, creation pa lang. Creation pa lang. Paano mo ipapaliwanag ang creation, ang mundo, ang universe kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Gaano ba kalaki ang universe? Kailangan universe na gagawa sa Kanya. Alam nga namang, yung sinasabi po ng iba, ang universe nanggaling daw sa mga atom, proton, nag-ikot-ikot, nagbanggaan, Big Bang. Ang liit-liit nun.
Paano yung nagkaroon ng banggaan at nagkaroon ng universe dahil nagbanggaan ito? At kung meron man yung nagbanggaan, saan galing yung dalawang nagbanggaan na yun? Hindi pa rin yan ma-explain ng mga scientists hanggang ngayon. No, si Charles Darwin, hindi niya ma-explain saan nanggaling yung nagbanggaan na yun. Kasi hindi pwede magkaroon ng something out of nothing. Hindi pwede. May pinanggalingan. May pinanggalingan pa rin siya. Ako po minsan pag may nakakausap po ako na hindi naniniwala sa Diyos, simple lang ho yung tanong ko, ano ang nauna? Itlog o manok? Isip ngayon siya. Manok, pero galing sa itlog yun. Alam niyo, kung ikaw ay isang tao na hindi naniniwala sa Diyos, hindi mo kayang ipaliwanag kung saan ang galing o sino ang nauna, ang itlog o manok. Simple lang, di ba? Pero kung naniniwala ka sa Diyos, ang daling malaman. Ang daling sagutin. Ano una, itlog o manok? Eh di syempre manok. Di ba, hindi naman gumawa ang Diyos ng itlog. Ang ginawa niya, manok na. Hindi siya gumawa ng biik. Ang ginawa niya, baboy na. Di ba? Meron na kagad ginawa ang Diyos ng ganon. Actually po, mga scientists, hindi nila kayang explain yan, pero tinatry nilang sagutin yan na hindi kasali ang Diyos sa usapan. Pero hindi mo kayang sagutin yan na hindi kasali ang Diyos sa usapan. Ganun lang po naman talaga kadali. Kaya sasabihin mo, ang tali-talino mo, scientist ka, marami ka na imbento, o ano na, itlog o manok, hindi mo kayang sagutin kahit gaano ka katalino. Because only God, kapag meron Diyos lang, tsaka mo lang masasagot, yan pong tanong na yan. At pag tumingin ka sa paligid mo, everything is with intelligent design. Lahat, intelligent ang design. Yung DNA po natin, kung inyo po napapag-aralan yung DNA natin, tayo po, kung ilang tao meron sa buong mundo, ilan ba ngayon? 8 billion na yata ang tao ngayon sa buong mundo. Alam niyo po ba yung 8 billion na tao na yan, walang pare-pareho ng thumb mark? Ang hirap nun. Walang pare-pareho ng thumb mark, 8 billion. Bakit to? Kasi may DNA. Yung DNA ho natin, kanya-kanya po yan ng coding. No? Kaya iba-iba pa rin po tayo ng DNA. Paano magkakaroon ng ganoon kung walang nag-design na intelligent na being? Aksidente? Biglaan? Noong isang araw po, yung akin pong sintas ng sapatos, natanggal habang naglalakad ako. May bit-bit po ako. Napanood ko sa TV, yung mga magician, pag natanggal yung sintas ng sapatos, ganyan-ganyanin mo. Tapos, natatali. Napanood niyo ba yun? No? Yung ginaganon-ganon niya, uy, natali nga. Ginawa ko nga. Ginong-ganon ko. Pagtingin ko, hindi pa rin nakatali. Kasi hindi ho ganun yun. It doesn't make sense. Hindi yung nagganong-ganong ka lang, tumali na. Ang universe, hindi rin po ganun ang universe na basta lang nagkaroon ng kaayusan. Hindi po pwedeng ganoon. Kumuha ka ng relos. Itong relos ko na ito, baklasin mo yan. Bawat pyesa, baklasin mo. Ilagay mo sa isang lata. Kalug-kalugin mo. Mga 10 years. Kalug-kalugin mo. Araw-araw, kalug-kalugin mo. In 10 years kaya magiging relos na siya? Hindi, di ba? Hindi ho pwedeng magkaroon ng kaayusan kung wala hong nagdisenyo nito. So, a fool believes that there is no God. Pag sinabi mo na walang Diyos, dun pa lang pinapakita na po natin ang kamangmangan ng puso at isip po natin. There is a God. Actually po, mas wiser kapag naniwala po tayo na merong Diyos. Pag merong nagsabi sa'yo, may exam tayo sa Lunes, tapos hindi ka sigurado kung may exam o wala. Ano gagawin mo? Magre-review ka o hindi? Mag-review ka. Diba? Kasi hindi ka sigurado. So at the least, kung hindi ka sigurado kung merong Diyos o wala, at the least, mag-ready ka na baka meron nga pala. No? Actually po, meron po nagsabing matalinong tao na ganito. Mas madaling patunayan, listen to this, mas madaling patunayan na merong Diyos kaysa patunayan na walang Diyos. Bakit po? Halimbawa po, sa bahay ninyo, sa loob ng bahay ninyo, pagpasok ko, magtatanong ako sa inyo, kayo may-ari ng bahay, may ipis ba sa bahay nyo? Sabihin nyo, may nakikita ka ba? Wala naman ako nakikita. Alam nyo, para ma-declare mo o ko, para ma-declare natin na walang ipis sa bahay mo, kailangan nagalugad mo muna yung kasulok-sulukan ng bahay mo bago mo ma-declare na wala.
Kasi hindi komot wala ka nakikita, wala na nga. Diba? Hindi komot binuksan mo yung ilalim ng lababo, komot binuksan mo yung wala na nga. Para ma-declare mo na wala, kailangan siguraduhin mo, kada kanto ng bahay, kasulok-sulukan, na-search mo muna, tsaka ka mag-declare na wala. Yung po mga tao na nagde-declare na walang Diyos, na-search na ba nila ang kasulok-sulukan? Na-search na ba nila lahat ng ebidensya? At nasabi na nila na therefore without any benefit of the doubt, sigurado ako, walang Diyos. Hindi pa ho nila nagagawa yon. Kaya po, mas mahirap patunayan na walang Diyos kaysa patunayan na merong Diyos. So mga kapatid, do we believe in God? Of course. Kaya nga nandito po tayo sa church kasi we believe in God. However, ito matindi yung however. However, sabi po ng binasa natin sa Psalm 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Saan daw po sinasabi nung hangal na walang Diyos? Sa puso. Hindi yung sinasabi sa bibig. No, sinasabi sa puso. Minsan may tao, sasabihin mo, may Diyos ba? Sasabihin niya, meron. Sa bibig. Pero sa puso, walang Diyos. Sa buhay, walang Diyos. Sa ugali, walang Diyos. Sa puso, walang Diyos. Pero sa bibig, meron Diyos. Yun po ang problema eh. Sabi po sa Titus 1:16, they claim to know God, but their actions, they deny Him. Yun ang mahirap po eh. Madali pong sabihin na merong Diyos, pero yung pong action natin, dinideny po yun. Minsan naniningil ka, uy, bayaran mo naman yung utang mo. Oo, babayaran kita. Pero pag nakikita ka, lumilihis. Oo, pero sa action, they deny Him. Di ba? Pinapakita, iniiwasan ako. Hindi nire-replyan yung text ko. Sin mode lang ako sa messenger ko. Pero babayaran daw yung utang sa akin. Hindi naman na ipapakita talaga. No? Yung action po importante. Hindi ako galit. Sasabihin mo, hindi ako galit. Hindi ako galit. Sa bibig, hindi siya galit. Pero sa puso niya, galit pa rin siya. Ganon din ho yun. Meron bang Diyos? Yes, Pastor. Hallelujah. Amen. Sa bibig. Pero sa puso, meron ba talagang Diyos? Paano ho ba natin napapatunayan sa puso na meron pong Diyos? Paano natin nakikita? Kasi the foundation, listen to this, the foundation of wisdom is belief in God. Di ba? Our belief influence our actions. Kunyari, naniniwala ka dito sa church, wag na lang sa church, sa bahay ninyo, sa ibang bahay, may multo. Ano action mo pag naniniwala ka na may multo? Di ba? Gabi na, uwi na, naiwan mo yung cellphone mo, uwi na, gabi na, 12:00 na ng gabi, babalikan mo pa yung cellphone mo o hindi? Dahil may multo. Diba? Kung naniniwala ka na may multo, bukas na lang, lobat na naman yun eh. Mag-iisip ka ng dahilan. Pero kung hindi ka naniniwala na may multo, hindi, babalikan ko, baka may magnanakaw, kailangan makuha ko. Diba? Your belief influence your action. Ganon din po sa Panginoon eh. Kung naniniwala ka na may Diyos, it will influence your action. Nagdadrive ka. Tapos nakikita mo, sabi sa iyo ng mga, may pulis dyan. Sabi sa iyo, may pulis dyan. Kung naniniwala ka na may pulis, ano gagawin mo sa pagdadrive mo? Babagalan mo. Diba? It will influence your action kasi naniniwala ka. Pero kung may pulis dyan, bawal dyan. Hindi ako naniniwala may pulis. Diba? Papasukin mo pa rin yan. Tutuloy mo pa rin kasi hindi ka naniniwala. So, your belief will influence your action. Pag sinabi ko po dito sa church natin, next week, may prize ang maagang darating. Diba? Naniwala ka, may prize daw, maagang darating. Maaga kang dumating. Tapos pagdating mo, Pastor, nasan niya na yung prize? Eto, buhay na walang hanggan. Yun yung prize mo. Pero kung hindi ka naniniwala, ay wala yan. Si Pastor, pag sinabi niya na may prize, joke lang yan. So next week, hindi ka pa rin maagang darating. No, your belief will influence your action. Therefore, if you believe that there is a God, what will your actions be like? Ano maging action natin? Alam niyo po, sa totoo lang, if you truly believe that there is a God, hindi ka magkakandaugaga sa pag-worship sa Kanya. Hindi ka mapapakali, hindi ka makukontento na hindi ka sumasamba sa Diyos na to. Matatakot ka na sumuway sa Diyos na ito. No, di ba sa Bible, si Ananias, si Safira, nandaya, patay.
Di ba? Yung mga nagrebelde sa Bible, patay. Kung naniniwala ka na may Diyos, matatakot ka na sumuway sa Diyos na ito. Kaya our belief influence our action. So let me ask you again, do you believe that there's a God? Amen. So our action should be evidence that there is truly a God, na naniniwala tayo na meron pong Diyos. So yun po yung unang-una sa lahat na kailangan natin po na matandaan. No? A fool believes in his heart that there is no God. Ang isang taong hangal, hindi naniniwala na mayroong Diyos. Ano po yung pangalawa? Ang pangalawa po, ang mga hangal ay yung mga hindi kontrolado ang dila. Ito na naman, nasa dila na naman tayo. No? A few weeks ago, kasama sa pinag-aralan natin yung dila na yan. Pero ito na naman, dila na naman. And I promise you, a few more weeks from now, may dila na naman tayong pag-aaralan. Kasi po sa Book of James, sa Book of Proverbs, sa Book of Ecclesiastes, pinpointed ang dila sa isa sa sintomas na may mali sa isang tao. Pinpointed ang dila. Na kapag may problema yung tao ngayon, kita sa dila niya. No, di ba? Pinag-aralan natin before, maski sa health natin, nakikita sa dila natin. Pag nilawit mo yung dila mo, kung ano yung kulay, kung ano yung texture, nakikita kung meron tayong sakit. Ganon din po. Sa ating pananalita, nalalaman po at nare-reveal ang character po natin. Kaya po, ang isang hangal ay yung hindi kontrolado ang dila. Kaya kasabihan tayo sa Filipino, di ba? Sa bibig nahuhuli ang isda. Walang kasabihan ganyan sa Amerika. In the mouth, you capture a fish. Oh, wala silang ganong proverbs. Di ba? Wala. Tayo, meron tayong ganong uri ng kasabihan. Di ba? Sa bibig na huli ang isda. Proverbs 18, 6-7. A fool's lips bring him strife, and his mouth invites a beating. A fool's mouth is his undoing, and his lips are a snare to his soul. Okay, meron tayong mga underlined words dyan. Ano daw sabi? Saan daw dinadala ng kanyang dila ang isang taong hangal? Una, strife. Ano po Tagalog na strife? Sabihin niyo na naman sa Adidas, stripe. Hindi ho. Strife, awayan. Dahil daw po sa dila, nagkakagulo. No, a fool's lip brings him strife. Sa dila niya, nagmumula ang guguluhan, nagmumula ang awayan, nagmumula ang inisan, nagmumula ang samaan ng loob. Dahil po doon sa dila nitong isang tao na to. Tapos, ng strife, nagkakaroon ng beating. Ano raw? Bugbugan, parusa, punishment dahil sa kanyang dila. And ang dila daw po, a fool's mouth is his undoing. Doon daw po siya, nagiging sariling kasiraan niya, yung kanyang dila. Lumilitaw ang kanyang karakter, nare-reveal ang kanyang karakter sa kanyang dila. And his lips are a snare to his soul. Yung snare, ano yung snare? Trap. Yung kanyang dila, nahuhulog siya sa trap. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang dila. Sabi po, no, napapahamak o pinagmumulhalan ng kapahamakan ng iba ang dila. Napapahamak po tayo dahil sa dila natin. Pati ibang tao napapahamak dahil po sa mga pananalita po natin. Nagkakaproblema po tayo. Kasi yung iba nagsasalita muna bago mag-isip. Yan ang problema eh. Lagi natin sinasabi yan. Dapat, isip muna bago salita. Hindi, salita muna bago isip. Mali. Nasabi mo na eh. Paano pababawiin yan? Kaya ako po minsan, pag nagpipreach po ako, medyo may kaba po ako eh. Baka mali yung bitaw ko. No, baka okay lang naman na pag nagpipreach ka, merong tusok ng kaunti, merong kurot ng kaunti. Tama lang yun. Pero mali kapag ka naka-insulto ka na, mali kapag ka nabitiwan mong salita, parang ano ka na, no, nanunuya ka na. Ang hirap po talaga minsan kapag ka nagsasalita. Pero minsan po, nagsasalita muna tayo bago po tayo nag-iisip. Proverbs 10, verse 14. Wise men store up knowledge, but the mouth of a fool invites ruin. Hindi daw bibig ng isang mangmang at ng isang hangal, nag-iimbita raw po ng distraction sa kanya pong buhay. Napapahamak dahil sa sariling pananalita o pagsagot. Ilang beses na tayo nakabasa sa dyaryo
o napanood natin sa mga video sa Facebook, hindi tinanggap o ikinulong sa airport kasi nag-joke. Anong joke? Bum joke. Di ba, nasa airport ka na, joke lang naman, may dala akong granada. Joke lang naman, ikaw pare, asan yung granada mo? Joke lang naman, kinukulong ho yun. Sayang yung binayad mo sa ticket, sayang yung visa mo, sayang yung hotel reservation mo, kasi hindi mo napigil mag-joke. Habang ini-scanner kayo, oh Brad, baka makita niyo yung granada ko ha. Nag-joke ka. Dahil lang doon, ikukulong ka. Ang daming beses na nangyari yan. At nangyari na before, paulit-ulit pa rin nangyayari, di ba? Hanggang ngayon, may mga nakukulong pa rin, offload. Kaya nakasakay na sa aeroplano, magta-taxi na yung aeroplano, tapos magjo-joke pa. Oh, ilabas mo na yung pampasabog. Pag narinig na stewardess, papatigilan ng aeroplano, i-offload ka pa sa aeroplano. Kita niyo ho yun, mga ruin, distraction. Nagkaroon ka pa ng kaso kasi hindi mo mapigilan yung dila mo na mag-joke nang wala sa lugar. May isa pa ako napanood sa Facebook, kinakasal yung dalawa. Siguro napanood nyo rin. Kinakasal yung babae at lalaki. Tapos nung tinanong nung judge yung babae, ikaw babae, tinatanggap mo ba itong lalaking ito na maging asawa mo? Nag-joke, I don't. Ganun yung sagot niya, I don't. Alam niyo po yung ginawa ng judge? Tapos tawa yung babae, tawanan yung mga tao. Pero sabi ng judge, we have to reschedule this wedding. Kasi mali, kasi legal itong ginagawa natin. Ito ay pronouncement, ito ay declaration. Yung mga sasabihin mo ay, kumbaga, parang ano ito legal statement. Tapos ang sinabi mo, I don't. Tinatanong kita ng diretso, tinatanggap mo ang lalaking ito. Ang sagot mo, I don't. Reschedule natin to. Tigil yung kasal. So, sayang yung reception, sayang yung bihis, sayang yung invitation, sayang lahat. Na-move ng ibang date yung kasal. Kasi po, sa bibig niya. Dahil lang sa bibig niya na hindi niya mapigil yung sarili niya na magpatawa, ayun, ganun po yung nangyayari sa kanya. Ang dami yung nating experiences na ganyan. Dahil po sa bibig natin, naruruwin tayo. Minsan dahil sa bibig natin, natatanggal tayo sa trabaho. Minsan dahil sa bibig natin, nagba-viral tayo. No, dahil sa bibig natin, nasisira po tayo. Kaya yan po yung nagpapakita ng kahangalan, foolishness, when we cannot control our tongue. Isa pa yung mga nagsasalita ng tapos. Pag nag-aaway, never na kitang kakausapin maski kailan, ever. Away-away. Tapos maya-maya, sorry na. Akala ko ba never? Tapos ngayon, biglang kakausapin mo ako, never say never. Minsan ganyan tayo, nagbibitaw tayo ng mga salita. Lumayas ka, hindi kita kailangan. Nagbibitaw tayo ng ganyan mga salita. Tapos nagugutom na. No? O nga pala, alala ko, meron po akong nakita, nag-away. Lumayas ka, hindi na kita kailangan. Tapos naghiwalay silang dalawa. Maya-maya nagte-text, wala pala akong pamasahe. Sabi ng gano'n. Di ba? Mali-mali minsan ng mga bitaw-bitaw po natin. Minsan sasagot pa tayo, sige, pupunta ako. Hindi naman pumupunta. Ganyan ho tayo. Nagsasalita ho tayo, hindi natin naiisip yung sinasabi natin, pero sinasabi po natin. So, isip muna bago salita. Meron mga tao masasabi mo na fool, masakit naman magsalita. Sobrang sakit magsalita. Proverbs 11, verse 12. A man who lacks judgment derides his neighbor, but a man of understanding holds his tongue. No, yun daw pong tao na hindi marunong mag-judge, derides. Ano yung derides? Tinutuya. Masakit magsalita sa kapwa. Nakapagsalita ka na ba? O napagsalitaan ka na ba? Habang pinapagalitan ka ng boss mo o ikaw nagagalit. Ba't ganyan ang ginawa mo? Asan ang utak mo? Nakapagbitaw ka na ba ng ganong salita? O may nagsabi na ba ng ganon sa'yo? Sakit nun. Asan ang utak mo? Sabihin pa sa'yo, nasa talampakan, asa siko. Ang sakit. Lalo na pag sinabihan ka na palamon lang kita, huwag kang sasagot-sagot sa akin. Ang sakit. Meron ng mga tao ganyan magsalita. Ganyan magbitaw ng salita. Para pong wala silang pakiramdam pagka nagsasalita sila. Pag-ingatan po natin yan. Dahil po, bakit? Baka kainin mo yung sinasabi mo. Meron pong kasabihan, keep your words warm and sweet because you don't know when you have to eat them.
No? Dapat yung words mo, warm and sweet. Kasi baka mamaya kailangan mong kainin. At least sweet yung kinakain mo. And warm, mainit-init pa. Kapag ingatan po natin yan. Meron pa akong isa na nagpapakita ng foolishness sa dila, yung mga chismosa. Yung mga chismosa. Hindi na ho yata mawawala yan. Mula pa nung unang panahon, hanggang sa susunod na panahon, hindi na ho mawawala mga chismosa. Kaya po siguro habang buhay, magsisermon ako, kasama lagi yung mga chismosa sa sermon ko. Hindi ho maputol-putol yung chismis na yan. Proverbs 10:18, he who conceals his hatred has lying lips, and whoever spreads his slander is a fool. Hindi daw nagkakalat na mga bagay na slander, no? Mga pang-ano sa kapwa, pananakit sa kapwa is a fool. May mga tao pag nagsama-sama, ito, pansinin niyo po, pag nagsasama-sama ang mga tao, isang grupo, sino pinag-uusapan ng grupo niyo pag nagsasama-sama kayo? Or ano ang pinag-uusapan ng grupo kapag nagsasama-sama kayo? Sabi po ng asawa ni Franklin Roosevelt, si Eleanor Roosevelt, sabi po niya, great minds talks about ideas. Average minds talk about events. But small minds talk about people. Kapag tayo raw po, nagsasama-sama, ang pinag-uusapan natin, pinagtatawanan natin yung isang tao, pinag-uusapan natin yung kasiraan ng isang tao, o kaya binubulat-lat natin yung buhay ng isang tao, alangan naman kasama ka sa great minds. Saan ka kasama? Sa small minds. Ano Tagalog ni small minds? Makitid ang utak, maliit ang utak. Yung tinatawag na parang mani, utak mani. Utak biya ang tinatawag. Huwag tayo mag-fall sa category na yan. Kaya next time po, when we get together, kasi hindi naman may iwasan talaga na sama-sama, kaibigan, check your friends. Check natin kung ano yung pinag-uusapan natin. Sino naman ang lulutuin natin? Si pastor na naman, lulutuin natin. No, lagi na ako, lutong-luto na ako dyan eh. No, sunog na. Sino lagi yung pinag-uusapan? Pag tao, mag-check ka ng kaibigan mo. Gusto mo ba talaga maging mga kaibigan yan? Alam niyo po kung bakit? Nung pinag-aralan natin last time, kapag meron kang 4 na kaibigang matalino, magiging panlima ka. Pagka merong 4 na kaibigan ka na successful, magiging panlima ka. Pagka may 4 na kaibigan ka na chismosa, magiging panlima ka. So, ingatan mo po. Check your friends, check your conversations, check the people around you. Sobrang importante po yan. Kasi habang nagchichismisan kayo, manunulsul pa. May sulsulan pa ho yan. Pag nagsulsulan, saan ang ending niyan? Strife. Banggit natin kanina. Ibang ending niyan, kaguluhan na naman, samaan na naman ang loob, gulo na naman. Ano po ang dapat gawin sa mga manunulsol? Ano sabi sa Bible? Ano sabi sa Bible? Dapat gawin sa mga manunulsol. Proverbs 22 verse 10. Palayasin mo. O, yun ang mga gustong lumayas, pwede na. Palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan at matitigil ang kaguluhan, pati pag-aaway. Nako, talaga naman, no? Dapat talaga hinihimay-himay natin itong Proverbs na to. Ang dami nating matututunan sa tunay na buhay dito po sa Proverbs na to. So meron kang kaibigan, barkadahan, ikukwentuhan kayo, tao, yung pinag-uusapan ninyo sa halip na events, sa halip na activity, sa halip na ideas, yung pinag-uusapan ninyo. Ano na kaagad yan? Red flag na kaagad yan. Tapos maya-maya, nagsusulsul na. Palayasin mo na raw, sabi dito. Or, ikaw ang lumayas. No, kung tingin mo, dadaling ka sa kasamaan, dadaling ka sa kamalian, iwanan mo na lang kaysa magka-problema ka pa dyan. So, once again, check your friends talaga. No, check the people around you. Check your group. Check mo yung mga malalapit sa'yo. Napapalapit ka ba sa Diyos o napapalayo ka sa Panginoon dahil nagkakaroon kayo ng gulo at ng problema. Check po natin lagi yan. At pangatlo po, at panghuli. Panghuli po, for ngayon, actually po, 7 po lahat ito eh. So, sa part 2 na po yung iba. Pangatlo po, ayaw ng tinuturuan. Another sign that you're a foolish person, ayaw ng tinuturuan. Bawal turuan. Bawal mag-comment. Bawal mag-suggest. Bawal mag-react. Bawal kontrahin. Ang daming bawal. Pag siya'y nagsalita, magagalit pag tinuturuan.
Tama naman yung tinuturo mo. Nagagalit kapag ka tinuturuan. Proverbs 12:15. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. May kilala ka bang ganyan? Laging tama. Siya laging tama. Kahit mali, siya pa rin yung tama. Ikaw pa rin ang mali. Lagi kang mali. May kilala tayong ganyan? Nagpa-plancha siya ng uniform. Tapos kinabukasan, magpa-plancha na naman. Susunod, magpa-plancha na naman. Tapos sabihin mo sa kanya, sana sabay-sabayin mo lang yung pagpa-plancha para tipid tayo sa kuryente. Sabihin sa'yo, marunong ka pa sa akin, ikaw na mag-plancha. Tinuturuan mo ng tama. Galit pa. Sabihin mo sa kanya, bukas yung aircon, huwag ka mag-plancha dahil bukas ang aircon. Tapos magluluto ka, rice cooker. Gusto mo bang masunog ang bahay natin? At sasabihin sa'yo, akala mo naman kung sino itong perfect. Sinabihan mo ng tama, galit pa sa'yo. Meron po talagang tao na maganyan at yun po ay yun po ay fools. At sana po habang pinapag-usapan natin to, naiisip natin, teka, ako ba yan? Sipin natin yun, ako ba yan? May kilala akong ganyan. May kilala akong ganyan, yung asawa ko. Sabihin mong ganun. Andito ba yung asawa mo? Wala, ikaw nandito eh. So para sa'yo to. So huwag mo sabihin na, pag uwi mo sa bahay, Han, pinag-usapan ka sa church. Ikaw yung nandito. Para sa'yo to. O bugbog ka sa asawa mo. Okay. So tuloy po natin. So hindi dapat ganon. Be teachable. Be teachable because nobody is perfect. Pero wag naman yung, minsan yung iba sobra nagdadrive. Nagdadrive yung driver. Yung katabi niya na hindi naman marunong mag-drive, nangingialam. Bilisan mo na, bagal mo masyado. Hindi naman marunong mag-drive. Marunong pa sa driver. So minsan, may limit din yung teachability. Di ba? Minsan magpapagawa ka ng magpapagawa ka ng cabinet, tumawag ka ng karpintero, gawin mo yung gantong cabinet, ganyan. Tapos nangingialam ka sa karpintero. Marunong ka ba magkarpintero? Hindi. Siya, marunong. Oo, buhay niya yun. Hayaan mo siya. Kapag alam niya yung ginagawa niya, hayaan mo siya. Huwag ka nang manggulo. Be teachable. Pero dapat alam din po natin kung ano po yung limitation po natin. Be teachable. Fools po, ito pa isa. Yung mga ayaw ng tinuturuan, yung mga nagagalit pag tinuturuan. May isa pa na isang fool. Yun yung mga hindi nakikinig sa magulang. May youth ba rito? Konti yata, no? It is a very great foolishness na hindi po nakikinig sa magulang. Proverbs 15 verse 5. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Hindi nakikinig sa magulang. Sabi ng magulang sa'yo, huwag kang pipili ng huwag kang pumili ng gwapo. Huwag kang pumili ng Kung pipili ka, yung mahal mo. Hindi ko mo matangkad, hindi ko mo basketballista. Minsan po, galing mag-basketball. In love na ako sa kanya. Tapos yung napangasawa mo, Han, sunduin mo na yung mga bata sa school. Hindi pwede, magbabasketball pa ako eh. Problema mo na siya dahil kaka-basketball niya. Makinig po tayo sa magulang. Dapat daw magsipag tayo, mapumili ka na may pangarap, makinig tayo. Huwag ka muna mag-boyfriend, huwag ka muna mag-girlfriend, mag-aral ka mabuti. Alam niyo po, kami ng mga magulang, makinig po kayo, mga anak na nandito at yung mga nanonood po sa online, makinig po kayo sa magulang ninyo. Walang magulang na naghangad ng masama sa kanyang anak. Wala. Kung meron man, may sira yung magulang na yun. Hindi normal yung magulang na yun. Pero normal na magulang, sa totoo lang po, ayaw namin na daanin ninyo yung mga hirap na pinagdaanan namin. Gusto namin, mas magaling kayo sa amin. Totoo po yan. Nasaan ba yung mga anak ko? Asa labas yata. Hindi, totoo yan. Ang gusto namin, mas magaling kayo kaysa sa amin. Kaya pag sinabi namin na, anak, huwag ka munang mag-boyfriend, maniwala ka, alam namin yan. Ginawa namin nung araw yan. Palpak. Kasi sabihin mo, kayo nga bata-bata, nagpakasal pa kayo eh. Oo nga, kaya nga. Pero ako matanda na ako nagpakasal. 33 na ako. Kaya nga, alam na namin yan. Dami na natin nakita na ganyan. Makinig tayo.
sa mga magulang po natin. Pag sinabi, huwag kang ng cellphone, makinig tayo sa mga magulang natin. Alam po ng mga magulang natin ang sinasabi nila sa atin. We want you to be better than us. Kasi po, eto, totoo lang, yung mga magulang nyo po ang nagmamahal sa inyo ng totoo. Ng totoo, yung magulang nyo. Yung kaibigan nyo, mahal kayo niyan, babayaran ba niya ng bill niyo pag na-hospital kayo? Hindi. Babantayan ba kayo niya sa ospital na 1 linggo? Hindi. Yung magulang mo, maglilib yan, gagawin niya ng lahat. Siya na magbabantay sa iyo, siya pa magbabayad. Pero yung mga mahal mong kaibigan, PPM ka lang yan. O, ano naman, selfie naman, kung ano itsura mo sa ospital. Swerte na madalaw ka niya ng 3 beses. Siguro mga 2 beses, wala pang regalo yan. Wala pang dala. Pero yung mga magulang mo, minsan po natanong ko ang tatay ko, sabi ko, Dad, hindi ko maintindihan kung bakit merong mga tao na pag nagkasakit, nagbebenta sila ng property para ibayad sa ospital, tapos mamamatay din naman. Alam naman nila na naghihirap, mamamatay. Bibenta pa nila yung property, yung kotse, yung lote para lang bayaran yung ano. Alam niyo po sagot ng tatay ko sa akin? Pag naging tatay ka at nagkasakit ang anak mo, maiintindihan mo rin. At sabi ko, wag sanang dumating sa ganun. Kaya sasabihin kayo mga anak ko, matulog kayo ng maaga, para sa inyo yun. Para hindi tayo magbenta ng property. Sasabihin mo yung mga anak mo, kumain kayo sa tamang oras. Huwag kayong cellphone. Para sa inyo yun, hindi para sa amin yun. Mag-aral kayo mabuti, para sa inyo yun. Hindi para sa amin yun. Tingnan nyo ang Diyos, minahal tayo. Ano na pala ng Diyos? Wala. Wala naman talaga, di ba? Kasi tunay na pagmamahal yon. Sino ba? So, okay, ang mga lola rito, mahal niyo yung mga apo nyo, di ba? Walang sumasagot. Okay, yung mga lola, mahal niyo ang apo nyo, di ba? Ano ba ginawa ng apo nyo sa inyo? Bakit nyo minahal? Wala. Di ba? Anong napala nyo? Sumaya kayo. Pero ano ginawa ng apo nyo? Nginitian lang kayo. Minsan nga hindi pa ngumingiti. Di ba? Nagpupo pa. Pero mahal ninyo. Alam niyo po, ganun po eh. Ikaw, kung meron kang alagang hayop, aso, pusa, mahal mo yung alaga mo, di ba? At ano ba ginawa niya sa'yo? Bakit mo mahal? Pinagluto ka ba niya? Hindi naman, no? At least kung pinagkaperahan mo, di ba? Maintindihan natin, nanganganak, binebenta mo anak, siguro, di ba? May dahilan. Bakit ka mahal ng Diyos? Yun ang totoong pagmamahal. Wala ka naman na ibibigay pabalik sa Kanya talaga. Worship, di ba? Kanya naman talaga yan. Lahat ng meron ka, Kanya naman talaga yan. Yung apo mo, mahal na mahal mo, ano binibigay sa'yo? Wala naman talaga. Hindi ka naman niya pinayaman. Maliban lang kung artistahin yung apo mo. Di ba? Yung alaga mong hayop, bakit mo minamahal? Yun po ang tunay na pagmamahal. Walang kapalit na hinihintay. Mga anak, mahal ka ng magulang mo. Ano na pala ng magulang mo sa'yo? Kung tutuusin. Di ba kung tutuusin, responsibilidad, gastos, sakripisyo, binibigay lahat ng magulang mo yan sa'yo. Ano ibabalik mo sa kanya? Ibabalik mo sa kanya, mamaya na. Diba? Ibabalik mo sa kanya, ba't ako? Ibabalik mo sa kanya, hirap na ako sa bahay na to. Yan ibabalik mo sa kanya. Mga kapatid, totoo lang po, lalo na yung mga anak, mahal na mahal kayo ng mga magulang ninyo, makinig po kayo, dahil it is foolishness na hindi makinig sa mga magulang. Papunta pa lang kayo, pabalik na yung mga magulang ninyo. At lahat po ng mga failures na nadaanan namin ng mga magulang, ayaw namin ang madaanan ninyo. Gusto namin, ulitin ko, we want you to become better than us. We want you to become better than us. Ang maibibigay nyo lang po sa amin talaga, mga anak, mapasaya ninyo kami. Paano nyo kami mapapasaya? Makita namin kayong successful. Makita namin kayong malusog. Makita namin kayo na masaya din sa buhay ninyo sa tamang paraan. Yun pa lang ho, happy na ho kami. Sulit na lahat ng sakripisyo na ginawa ng mga magulang para sa mga anak. So ganun po talaga no? Ganun talaga. So mga anak, huwag maging hangal. Makinig sa magulang. At sa pa ho, isa pang fool na ayaw magpaturo. Yung mga hindi marunong mag-sorry. May kilala ba kayo? Hindi marunong mag-sorry?
Ayan, mga hindi marunong mag-sorry. Sorry is a magic word. Ayaw mong gamitin, magic word yan. Ayaw mong gamitin. Di ba? Proverbs 14, verse 9. Fools mock at making amends for sin, but goodwill is found among the upright. Hinahamak daw, inaayos na nga yung kasalanan, nagsosorry na nga, hinahamak pa. Nagsosorry na, ayaw pa. Tanggapin yung sorry. Nagbibigay na nga ng peace offering, ayaw pa. Ang gusto, gulo. Ba't di ka mag-sorry? Nahihiya ka mag-sorry. Hindi ka nahiya magmura? Tapos nahiya ka mag-sorry? Hindi ka nahiya sa ginawa mo? Pero sorry, nahiya ka? Maling-mali. Di ba? Mali ho tayo eh. Mali tayong magtimbang. Yung sorry, hindi ho nakakahiya yan. Ang nakakahiya, yung ginawa natin na hindi maganda. So, yun ang dapat po natin ikahiya. Hindi po yung pagsosorry. And as we close, as we conclude this morning, lahat po itong binanggit natin na ito pong tatlo na ito, ano nga yung mga tatlo na yan, hindi naniniwala sa Diyos, hindi kontrolado ang dila, at saka po ayaw ng tinuturuan, signs of foolishness. Lahat po yan nag-uugat dahil po hindi naniniwala sa Diyos talaga. Kaya importante po, no? Those who believe in God should not act like fools. Kung naniniwala po tayo sa Panginoon, dapat po makita sa action natin na mayroong wisdom yung mga pagkilos po natin. Mag-ingat sa ating po mga pagsasalita. Closeness to God avoids foolishness. The more na lumalapit po tayo sa Panginoon, the more na yung pong foolishness po natin ay nawawala. Proverbs 1:7, let me close with this verse. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Build a stronger relationship with God because there is wisdom to be found in the presence of God. Purihin po ang Panginoon, manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyo ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na inyo pong inihayag at itinuro sa amin. Turuan mo po kami, Panginoon, to be wise. Teach us to live a life of wisdom. Help us to avoid foolishness in our lives. At nawa nga po, Panginoon, sa pamamagitan na po ng aming salita at gawa, maparangalan ka po namin. Thank you, Lord God. We honor and glorify you in the name of Jesus. Amen.